Patuloy ang pagpupursigi ng sektor ng depensa ng Pilipinas sa pagpapalakas ng kakayahan nito sa pamamagitan ng mga bagong sistema ng armas, makabagong barkong pandigma at malawakang infrastruktura. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Nitong nakaraan lang ay kinumpirma ng BrahMos Aerospace ng India na nasa masusing talakayan sila kasama ang Philippine Army para sa pagbili ng hindi patiyak na bilang ng BrahMos anti-ship missile coastal batteries. Matagal nang pinaplano ang kasunduang ito bilang bahagi ng Land-Based Anti-Ship Missile System Acquisition Project sa ilalim ng second list ng Horizon 2 phase ng revised AFP Modernization Program. Matapos mabigo na maabot ang permahan ng kontrata noong 2022 ay inilipat ang nasabing proyekto sa Re-Horizon 3 phase. Ayon sa pinakabagong balita, ang proyekto ay pinalawak at isinama sa Integrated Shore-Based Anti-Ship Missile System Acquisition Project na isang pinagsamang proyekto ng Philippine Army at Philippine Marine Corps. Ang bagong plano ay naglalayo na makakuha ng kabuuang 9 na batteries na higit na mas marami kumpara sa orihinal na 2. Hindi pa tiyak kung ang pagbili ay gagawin ba sa ilalim ng nag-iisang kontrata o hahatiin sa iba't ibang yugto na may maraming kontrata. Samantala, ang paparating na BRP Miguel Malvar ay magiging mahalagang bahagi ng ating Philippine Navy na opisyal na idinisenyo bilang isang guided missile frigate. Base sa mga patch ng mga tripulante ng barko ay malinaw na nagpapakita ito ng hull number na FFG-06 na kung saan ang G dito ay nangangahulugan ng kakayahan nitong magdala ng guided missiles kabilang na ang vertical launch missile system. Ipinapakita nito ang patuloy na layunin ng Philippine Navy na gumamit ng makabago at advanced na mga kagamitan. Kung matatandaan natin, ay nai-launch na noong Hunyo ng nakaraang taon ang nasabing barko at inaasahan na maglalayag patungong Pilipinas sa mga darating na araw, tanda ng nalalapit nitong pagdating at pagsasama sa hanay ng ating hukbong dagat. Sa kabilang banda naman, ay inanunsyo ng Department of National Defense na itatayo ang isang bagong naval operating base para sa ating Philippine Navy sa PVDEC Industrial Estate sa Tagoloan, Misamis Oriental. Ang pasilidad na ito ay ang magiging pinakamalaking naval base sa Mindanao na magkakaroon ng isang dockyard na kayang magsagawa ng maintenance sa mga barko ng ating hukbong dagat. Ang panukala para sa proyektong ito ay naipasa na sa Malacanang para sa pag-aproba at pagpupondo. Inaasahan ng Department of National Defense na magiging operational ang base pagsapit ng taong 2026 na magpapalakas sa kapasidad ng Philippine Navy sa logistic at operasyon sa katimugang bahagi ng bansa. Ipinapakita lamang ng mga bagong proyektong ito ang patuloy na dedikasyon ng ating bansa sa pagpapalakas ng depensa nito. Ang kombinasyon ng makabagong sistema ng armas, pinahusay na barkong pandigma at bagong infrastruktura ay makatitiyak ng mas matibay na depensa ng teritoryo at karagatan sa mga darating na taon. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.